Happy Sunday everyone. Here am I again, Albularyong Mekaniko at your service. Yan, so mayroon pala tayong titirahin ngayon, isang Toyota Vios 2017 model. Paalala lang po sa lahat ng mga naka-automatic transmission dyan, panoorin nyo ang buong video nito para naman may idea po kayo pag sakaling makaranas kayo ng ganitong isyo. Sobrang basic lang po ito na kahit hindi po kayo mekaniko, alam kong kayang-kaya nyo ito gawin. Pero kung wala naman kayong idea, baka isa ka sa mabiktima sa mga 1D millionaire mechanic dyan. Di ko naman sinasabi na lahat na mekaniko ay milyonaryo ng isang araw lang. Kaya ang point ko lang rito ay na kahit iwan pa ng may-ari ang sasakyan nila sa shop natin, dapat patas pa rin ang labor charge na ating hihingiin kung ano lang talaga ang nararapat sa ating ginagawa o inaayos. At bago pa po tayo magsimula, tatanungin lang muna natin ang may-ari kung ano ang concern niya rito. Wala ka ng Y-drive. Wala drive. So automatic transmission siya, sir. Wala siya drive tapos nasa reverse. Okay. So diin pa kagikan, sir? Katmon, Cebu. Alright. At yan, kita naman natin na gituwing-tuwing yung sasakyan niya rito. So karon, sir, mauli na po gagbalik sa Katmon karon. Oh, ulit mo balik. Igo na lagi pa doktoran dire. Igo lang gi pa doktoran dire. Ayan. Titingnan lang natin kung ano ang problema nito. Unang-una po, tingnan natin yung shifter cable kung gumagalaw ba. Titingnan natin to kasi ito po ang konektado doon sa mismong kambyada. Ito po ang tinatawag nating selector cable. Unsa naman diha? Nakakuha na? Drive. Neutral. Reverse. Parking. So ayan po mga kalbularyo, kita naman natin na hindi gumagalaw. So ngayon, ang next step na gagawin po natin dito, titingnan lang muna natin doon sa mismong shifter knob. At nang itry na natin itong ikambyada, ayan o. So feel talaga natin ngayon na sobrang malambot yung kambyada rito. At halata naman na hindi nag-shift doon sa transmission. Yan. So sa ganitong issue ay sobrang basic lang po ito. Ang gagawin lang natin dito ay silipin lang muna natin yung mismong selector cable dito sa dulo ng shifter knob. Kasi mayroon itong plastic lock rito dito mismo sa dulo ng shift knob. Baka naghiwalay lang yung shifter knob guide at saka yung selector cable. Ayan, so ito na po. At nang naibaklas na natin yung cover dito, ayan po mga kalbularyo, kita nyo naman na hindi na nakakabit yung mismong selector cable guide rito. Yan. So dapat dito yan nakakabit. So ito po ang dahilan ba't nang na-shift po natin kanina ay parang wala ng laman. Yan. Sa mga naka-automatic transmission dyan, pag makaranas po kayo ng ganito, ay kailangan pa rin natin itong i-check. Kasi ito po ang pinaka-basic na troubleshooting sa mga ganitong sintoma. Yan. Ngayon, ikabit natin to dito. At maghanap po tayo ng plastic lock rito para hindi na siya umiiwas pa dito sa mismong guide. Yan. So ito po ang ginagamit natin na lock rito. At ito naman yung nasira. So ngayon, titingnan lang muna natin kung mag-shift na ba yung kambyada sa reverse at drive. Okay? Kita nyo ngayon mga kalbularyo na gumagalaw na. Ngayon, itry lang muna nating paandarin ang makina at titingnan natin kung tumatakbo na ba yung sasakyan dito. Problem solved, Dol? Problem solved. Yan, so ang masasabi ko lang sa mga car owners dyan ay kailangan na i-check pa rin natin yung mga ginagawa namin kanina. Kasi ito po ang pinaka-basic na troubleshooting sa ganitong issue, yung mga automatic transmission. So para hindi po kayo masyadong malito sa mga ganitong issue ay kailangan talaga na una nating tingnan yung mga basic katulad na lang ng ginagawa namin ngayon. So ayan po mga kalbularyo, ganyan lang po ang ginagawa namin. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sa kanunay, dalaygo ng Diyos. Salamat.